Okay. So, 38:44, 38:45, and 38:46 daily reading for January 31st, 2025. O, kuha tayo dito ng 3. Panoorin nyo yung episode ng healthy reading natin ngayon. And then, tignan natin kung ano yung connection sa daily reading na ibibigay niya. Una, abundance. Uy, ganda. Pangalawa, rebirth. Ito na naman tayo. Ano pangatlo? Wow! Protector. Sabi ko na nga ba eh. O, diba? Tingnan nyo Yung una kasing lumabas is abundance. Ito yung lagi nating hinahanap at hinihiling sa Diyos. No, sa puong may kapal, hinihiling natin sa mga espiritu, sa lahat ng mga anghel na alam natin na posibleng makakatulong sa atin. 'Di ba? Ito yung sasabihin natin dito. Yakapin mo ang katahimikan at talikuran ang kasamaan, 'di ba? Magbago ka. This is the rebirth thing. Pero kasi, hindi ganun kadali. Dahil napakaraming tao na gustong magpakabait. Pero mas marami ang mga taong humahatak, no, para pigilan kayong magbago. Alam nyo, yung pinakamaganda sigurong example natin dito is yung taong mabisyo. No, nagbago na siya dahil gusto niyang mapaganda ang takbo ng pamilya niya, relasyon niya sa asawa niya, pero ando doon pa rin yung mga tao na paminsan-minsan nag-uudyok sa kanya. Ito yung straight natin yung sugal. 'Di ba? Kapag ang isang tao ay sugarol, tapos nagdesisyon na magbago, siguro makakayanan niyang i-hold yung sarili niya, sabihin natin hanggang 1 taon, 'di ba? Pero pagkalipas nun, ando doon babalik siya sa bisyo na yon. Ganon din sa pagiging babaero, lalakero, gastador, reklamador. Kasi may mga tao na nagbabait-baitan lang kapag nakagawa ng kasalanan. Dito sila natatrap sa salitang rebirth. At itong abundance na ito, sumasabay sa pagkatrap dito. Dahil sa mga tao at sa mga temptasyon. So, ang lumabas dito, yung protector. Yung protector na ito, mainly ang Diyos ito. Ang Diyos natin. No, kahit anong religion natin, iisa lang din naman yung Diyos sa langit, 'di ba? So, ito 'yon. Pero bago natin mayakap yung kabuuan ng pagkatao ng Diyos or yung order ng Diyos sa mundo, dito sa gitna, hirap na hirap tayong tumawid. Hirap na hirap. Minsan, namamatay na yung iba, hindi kayang magbago eh. No? So ngayon, dalawang side ulit ito. Sa natural na paraan, may mga tao na nakaka-survive, magbago. They undergo rehabilitation, they undergo counseling, no? Yung iba naman, they go with Bible study, they go with ang tawag doon, yung mga retreats sa mga Good Samaritans and then other stuff. And then yung iba naman, they focus on animals as their own diversion of attention nila, at doon sila kumukuha ng lakas to regain the strength and power and their own wisdom talaga
ando doon yun, yung taong full of anxiety, full of depression, minsan, and usually, no, kung hindi sa hayop, sila nakatuon, ando doon sila sa pagtatanim, no, yung iba, they draw, they paint, they collect things for themselves to keep themselves busy, to avoid negative people and temptations. Pero, may other side is, hindi mo kayang magbago kung may tao na pinapabarang ka, kinukulam ka, no, ginagayuma ka, at ito yung mga tao na parang ayaw kang makitang masaya, ayaw kang makitang tahimik, ayaw nilang makita na buo ang pamilya mo, ayaw nilang makita na umuunlad ka. Hindi naman kasi lahat ng pag-uunlad is biglaan. Lahat ng umuunlad, una, napupuno nila yung mesa nila ng pagkain, nakakabayad sila ng bills nila, 'di ba? That's the main abundance na hinahanap at hinihiling ng lahat ng tao. Yung walang nagugutom, walang nagkakasakit, nagmamahalan, and then nagkakaroon ng respeto sa bawat isa. Ito yon. Pero dito sa kasi, may mga taong makasalanan, lahat ng tao makasalanan, on a different category, on a different mistakes, meron, on a different level. Pero, kailangan kasi proteksyonan mo sarili mo. So, kung ikaw yung tipo ng tao na may negosyo ka, no, malimit na kinaiinggitan ang negosyo mo, may mga tao talagang nagwi-wish ng negative sa'yo. Makilala mo man or hindi, it might be your competitor or it might be some other people na kabarkada mo, kaibigan mo, kapamilya mo, relatives mo. No? Ito yun. So, para hindi na mawindang, para hindi na mawala, lagyan mo ng protection. So, bago tumawid ang February, magdesisyon ka. It's either you go with protection sa wealth mo, protection sa business mo, sa relationship mo, sa kung ano man yung kailangan mo at sa tingin mo ay mahirap at tagilid. Yun. Kasi hindi naman lahat ng tao pareho. May mga tao na yung gusto talaga niya sa buhay is simple lang. Yung masaya lang sila, may makakain, makakapag-aral, makakapagtapos ng pag-aaral, makabayad ng bills, 'di ba? Preferred to live simply and humble. Pero alam nyo, ito yung pinakamahirap. Kung ano pa yung pinakasimple, yun yung pinakamahirap makuha at makamit. So, if you want to regain the peacefulness of your family, the wisdom that you had before, no, iparitual mo. Kasi kailangan tanggalin yung mga taong malas, tanggalin yung mga taong nasa bad influence. Lalong-lalo na kung yung mga anak ninyo ay pasaway. Iparitual nyo ng bumait. Ganon din yung mga asawa ninyo. Iparitual nyo rin para bumait din sila. Okay? So, proceed tayo sa special episode and we'll see what will be the continuation or advice patungkol dito. Thank you po.